Hi guys! For today's video is another video and another parcel to us. Ayan, share ko sa inyo yung pag-walk-walk na naman namin sa napakahabang kalsadang to. At tadaan sa tulay, tapos paakyat sa taas, kukunin yung parcel, ayan. At sobrang excited ako sa parcel na to. At take note guys, hindi ako basta-basta umorder ng parcel na hindi ako tumitingin ng reviews kasi kailangan natin ng reviews, unlike katulad sa mga nangyari sa akin before na na-scam ako sa isang online shop dahil hindi ako tumitingin ng reviews. Mga 4 to 5 reviews at good reviews at nakalagay dun is good quality yung item, you can purchase it. But pag may one comment dun sa reviews na hindi naman maganda, which is bad, wag na natin siyang i-buy. And eto na nga yung parcel na yun, pero I think this is it kasi nararamdaman ko tsaka kinakapa-kapa ko yung item bago ako talaga tuluyang umalis para make sure talaga na to buy, ganun. Nagdadalawang isip talaga ako guys. At hindi ko siya ina-unbox agad kasi doon na lang sa bahay kasi mas maganda yung proven na may video kasi sabi nila nare-refund daw pag may video. So, I decided sa house na lang siya i-unbox. At baka may mga malaglag na parts, ganun. At yan, pauwi na nga kami guys. Gaya nga nasabi sa inyo is nilalakad talaga namin siya para lang makauwi. Papunta at pauwi, maglalakad talaga kami guys. And sabihin ko nga pala sa inyo guys, yung parcel is mas magandang umorder ka yung kailangan at talagang nagagamit. Hindi yung basta ka na lang order. Sige, order, gusto ko yan, kasi maganda yung ganito. Tas tatambak lang sa bahay nyo or ipapamigay mo. Sayang lang, diba? Sayang din sa gastos. Kahit magkano pa yan, kahit 100 pa yan, kahit 50 pa yung nagastos mo. Syempre, sa panahon ngayon, hindi naman mura ang bilihin sa lahat. Maswerte na lahat. May online shop na nagdi-discount sila, nakakamura ka ng bili. Kasi naman pumunta ka sa malayo. Hassle-free rin siya sa akin kasi pag namamalengke ako, kasama ko yung 2 bata. So, pag namalengke ako at bibili ako ng gamit, hindi ako nakakapili ng maayos kasi yung 2 bata gusto nang umuwi. Yun ang reason ko, kaya gusto ko umorder na lang ako sa online shop. Tapos pag namalengke na lang kami is yung kailangan talaga namin ng mga pagkain, ulam, bigas, mga ganun na pinapamalengke ko. Sa online shop is mga gamit talaga na napapakinabangan namin sa bahay. At ito is nakakabawas siya ng pagod ko kasi naglalampaso ako araw-araw sa bahay namin kasi syempre alam niyo naman po sensitive yung balat ng isa kong anak at maarte ang daddy namin, gusto niya lagi malinis at walang buhangin-buhangin doon sa loob ng bahay namin. Tsaka ayun niya may mga marka-marka na parang dumi-dumi sa sahig. Kaya I decide to order this para hindi na rin ako napapagod. Tsaka yung mga sulok-sulok, yung mga cabinet, aparador, yung ilalim nun is talagang malilinis niya. Base doon sa review yung napanood ko sa kanya. And then, maganda nga siya guys kasi yung pinaka-pads niya dito is natatanggal. Pwede mo siyang labhan. Ayan. Tapos may squeeze din siya na tanggal ang maruming tubig. Kaso lang, medyo nahirapan lang ako guys magkabit nito kasi nakalimutan ko yung sa review kung paano siya i-assemble. Kasi yung makikita nyo ditong instruction niya is di mo maintindihan kasi Chinese yung dyan, nakasulat. Pero sabi ng anak kong panganay is, Mama, hindi ka naman marunong mag-assemble yun. Si daddy na lang pag-uwi. Sabi ko, no, kaya ko naman gawin to. Kaya ko mag-isa. Kaya hindi ko na kailangan humingi ng tulong sa daddy. Hindi naman sa lahat ng oras iasa natin sa asawa natin ang lahat ng bagay na ginagawa natin. Kung kaya naman natin, sige. Pero pag alam na natin hindi na talaga natin kaya at lalaki lang talaga makakagawa nun, pwede na natin humingi ng tulong sa kanila. Hindi sa lahat ng oras na kailangan bago sila pumasok. Hindi tayo, daddy, ganito na yun. Hindi sa pag-uwi nila is iaasa din natin, daddy, ganito, ganyan. Lahat na lang halos sa kanila is wala na silang time magpahinga, diba? Lalo na sa daddy namin is full-time work siya. Umaga hanggang minsan hapon, minsan gabi siya umuwi. Tapos, wala pa siyang day off. Sobrang pagod na siya. Nagkakasakit din siya minsan.
Kasi hindi niya maiwanan yung trabaho niya. Pag uma-absent siya ng isang araw para lang makapagpahinga, parang yung katawan niya is pinupunta doon sa work niya na kailangan niya pa rin pumasok at di siya makatiis talaga na parang gusto niya talagang yung katawan niya hinahanap-hanap yung trabaho. Ganun siya talaga ka-busy. At as a wife or mother, dapat intindihin natin yun at bigyan din natin ng time sila na makapagpahinga, and then tutulong na lang tayo sa abot natin na makakaya natin na tumulong. Hindi yun lagi pagdating nila utusan natin sila, tapos pag bago sila umalis utos sila ng utos tayo. Magtulungan din tayo as a partner, kasi pag iaasa natin lahat sa kanila, wala na pong masilbing lahat ng bagay na yung pagsasama nyo at yun pa yung pagkakos ng pag-aaway nyong dalawa. Kaya mas maganda yung nagtutulungan kayo, may teamwork kayo, tapos kung kaya naman mautusan yung mga anak nyo sa mga simpleng bagay na kayang-kaya naman at madadaling bagay lang, sige go, 'di ba? And thanks for this video. Please like, share, and subscribe.